guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Let's see your energy at this time. The Fool in reverse and this Ten of Swords in reverse. What's the Fool in reverse here? For more clarification, mga kaaway guys. Mga kaaway na, they're fearless na mag-take ng leap of faith ng mga atake para saktan ka, para gawan ka ng scheme in the city, para i-backstab ka ba. Hindi ka na nila masasaktan, hindi na sila makapag-take ng risk, or hindi na makaalis yung mga like this, no? Yung mga sinisend nila sa'yo, hindi na makaalis, hindi na masend sa'yo itong mga like swords, arrows, mga ginagawa nila, mga sinisend nila against you. Kaya hindi ka na masasaktan, hindi ka na makatake ng mga yan. So, like this, yan ang mga sinisend nila, yung pinapalito ka, confusion, dinidistract na yung isip mo, yan ang mga sinisend nila eh. So, ano naman ang inimbody mo energy right now? So, it's because wala nang mga may sinesend na sa'yo na tumatama sa'yo or nasisend sa'yo, hindi na nakakaalis sa kanila. Ay nagbabackfire pa sa kanila. So yes, nagbabackfire pa sa kanila. Buti kung hindi madala, ayan, at sa kanila tumatama yung mga sinesend nila against you. And it's because of that, wala na yung pag-aantay mo. May inaantay ka, hindi ka na mag-antay. O wala na yung mga delays. Or maybe anything na delay, nagpapadelay sa goal mo, sa kung ano man, and clear na din yung iyong judgment. It's because hindi na nga nasisend itong sinesend nila sa'yo na katraidoran, guys. Mga patraidor, kadalasan pa naman yung mga traidor. Nakangiti, akala mo mabuting tao, akala mo ay parang maamong tupay, napaka-traidor pala nila. At patago nga sila tumirada. Kasi nga, sa evil nga sila, kampo ng kadiliman. Unlike sa servants of God, totoo, katotohanan yung sinasabi, pero yung pabaliktaran yun pagka yung mga sa evil na. Ang mga sa side ng God at servants of God, totoo ang mga sinasabi. Katulad kay John, na si prophet John, si John na sa Bible, na sa kalagitnaan ng kanyang vision, tulog yan siya guys pag nagkakaroon ng vision. Pag vision na nasa Bible, katulad na sa Bible. Kasi doon na kayo pag-communicate ang celestial beings like angels, or si Jesus Christ, or madala lang talaga yung God makipag sa mga tao through vision. Basta gano'n. Madalas sa mga anghel kasi may mga messenger siya mga anghel, di ba? Pinakain siya ng may bumaba na anghel na napakalaki kasi malalaki talaga yung anghel, guys. Hindi yan sila kagaya ng tao at mga elemento, inkanto na maliliit. Yung mga anghel at mga celestial beings talaga, malalaki yan sila. Kaya nga yung anak ng mga watchers, di ba? Kahit watchers lang sa langit ay malalaki. Naging Nephilim, yung anak nila sa tao. Kasi malalaki yan sila. Pinakain siya ng anghel ng libro. Nung kinain yung libro na yun, book, siguro yun ay book of knowledge from heaven. Basta pinakain siya ng libro. Ang lasa doon ng libro na yun, nung kinain niya, sweet, pero nung nasa tiyan niya na, naramdaman niya yung parang pain, or bitterness. Kasi doon na napagtanto na yung pag binigyan ka ng mission ng God, ay pag na-receive mo yan, ay it's sweet. Para bang maligaya ka o masaya ka kasi may mission ka from God, dahil you're serving God. Parang ganun ba? Pero pag kinikiring mo na yung mission na yan, mahirap siya. Madaming tao ang magagalit. Kasi yung mission from God ay you speak the truth, you tell the truth
full of warnings and kinukorek mo yung mga tao. Ganun yung mission from God eh. So, mahirap i-carry ang mission from God. Hindi kagaya ng mission from Satanas na madali lang siya. At madaming tao ang gusto yung ganun. Like, sinasabi ng false prophet, like yung mga kabaluktutan, gustong-gusto ng masses kasi yan eh. Pero yung katotohanan at yung i-correct sila, yung ganung mission na from God, i-correct mo yung mga tao at full of warnings, no? Yung ganun talaga pagsagad. Yung mission ng like prophet or servants of God, pag sagad galing ang mission, mag-warning ka niyan, mamurek, sa mga tao. Ito yung ginagawa ko. And you speak the truth. So, mahirap siya i-carry kasi ayaw ng mga tao ng gano'n. Nagagalit pa sila. So, ganyan talaga dito sa mundo. Yun nga lang, yung... Wait lang. So, let's go back sa reading na lang. Oh, clear na yung judgment mo. Wala na, nagpabaklaw din ng judgment mo, ng isip mo. Peaceful, makita nyo dito, peaceful at ma-enjoy mo na yung buhay na parang pa-play-play ka na lang ng instrument. Kung mahilig ka sa instrument, mag-play ng mga instrument, o kaya mahilig kang kumanta. Talagang peaceful na isipan mo kasi wala na nakatake sa isip mo, sa judgment mo. So, yan. Wala na magpapaklauded ng judgment mo. So, hindi ka na din maging defensive pa. Kasi hindi na nga nasasend sa'yo yung mga sinesend nila against you. Nagbabackfire pa sa kanila. So, sila din mag-suffer. Tingnan lang natin kung hindi sila madala. No? Sa kabilang buhay, meron pa yung punishment sa kanila. Based sa kanilang ginawa. So, yan. Na evil. Evil yan eh. Yung mga ginagawa na sa'yo. Deceit. Anybody mo energy? Ay! Para kang may pakpak na you can soar up high, you can achieve great achievements. May naalala tuloy ako, guys. Alam niyo pag celestial being ka, kasi tinanong ko yan sa God, curious lang talaga ako. So, ay alam ko na din, sinabi na din nila sa akin yan. Na, at kaya pag sa panaginip ko, palagi ako lumilipad. Pag gusto ko lumipad, nakalipad ako, lumilipad ako. Tapos minsan may pakpak pa nga ako eh. Nakikita ko yung pakpak ko minsan. Pag lumilipad ako, basta nakakalipad talaga ako sa panaginip ko. Lagi ko nasagot agad kasi celestial being daw ako. Pinadala ko dito sa lupa for a mission. Kaya katotohanan yung mga messages dito eh. Kasi connected ako sa, syempre, sa aking mga kauri, ganun. Sa celestial beings kasi doon naman talaga ako galing. At, yan ang sign na celestial, isa sa sign. Isa lang sa sign kasi nagtaka ako. Bata pa ako. Lagi ako lumilipad talaga sa panaginip ko. Gusto kong lumipad, lumilipad ako. Nakakalipad ako. Minsan nga, abot hanggang star 5, bumabalik ako, layo narating ko. Mababa ako ulit, ganun. Minsan naman, parang there's trap, no? Merong mga ganun, pag lumilipad ako. Lalo nung bata pa ako. Ganun. At makita din talaga, minsan may makikita ko yung pakpak ulo. Yung, alam yung pakpak ng anghel. Yan. Ganun. At isa pang sign na celestial being ka, galing ka sa universe, hindi lang yun sa kalangitan ha, baba yan. Hindi lang dyan sa may mga clouds, universe, sa may mga stars, banda sa mga stars. Galing sa universe, bumaba ka dito sa earth, may pakpak ka, puti ka, kasi celestial being ka eh. Yun. Parang magkakaroon ka ng vision na ganyan. Pag ikaw ay tunay na celestial being. Kasi parang siguro ipakita nila yan sa'yo eh.
ipakita nila sa iyo kung paano ka bumaba galing dun sa langit, no? Papunta dito sa lupa. Kaya may mga pinapadala sila celestial being kasi merong mga mission yan guys na kinikiri. Hindi din talaga basta-basta ang mission yan. Yung sabi ng katotohanan, truth, and nag-warning, correction, ganyan. Ganyan naman talaga ang mga mission from God. Ito yung mga prophet. Kahit yung sa Bible, dalawang saksi at meron pang mga sugo, yan ay ang alam ko galing sa langit yun. Yun ay mag-warning sa mata, may impyerno, ulit-ulit. Madami magagalit sa kanila. Yan ang katotohanan. Hindi matanggap ng karamihan yan. Dahil gusto nila yung kakrukan, ka-foolishan. Yan ang gusto ng mga tao. Lies, deception, yan ang gusto nila ng maraming tao. Hindi yung katotohanan. Tingnan natin. Celestial being ka ba? No. You're not a celestial being. Hindi ka celestial being. Ang origin mo ba ay celestial being? Ang origin mo ay celestial being. Kaya may pakpak ka eh. Pero, magtaka kayo, bakit wala kang pakpak? Eh, tao yung katawan mo eh. Hindi ka naman ibon eh. Malaman nyo pag celestial being kayo nga, sa panaginip nyo nakakalipad kayo at makita nyo may pakpak kayo. Nakakalipad kayo. Minsan makita nyo may pakpak kayo. Nakalipad kayo. Pakpak ng anghela. Ganon. Or kaya ay minsan wala kayo. Hindi nyo naman nakikita yung pakpak. Yung basta nakakalipad kayo. Pag gusto nyo lumipad. May inaalisan kayo. Gusto nyo umalis o tumakas. Ganon no. Gusto nyo tumakas. May trap dyan. So, isa yun sa way na pag nakakalipad ka, alam mo makalipad ka, nakakalipad ka, makalipad ka, lilipad ka para makatakas ka, para makalayo ka, like sa place na yan. Kung meron siyang mga traps, mga ganun ba? Yun. Sa akin ganun ako pag sa akin, mari, gusto kong tumakas sa isang lugar na parang na-trap ako. Sa panaginip ko, lilipad ako. Lilipad ako sa panaginip. Kasi yung pag sa panaginip mo, ano yan eh, yan na yung kaluluwa mo eh. Sa panaginip mo, ikaw na yan, kaluluwa mo na yan. Kaluluwa mo na yan. So, malalaman nyo pag kayo ay celestial being, may pakpak kayo sa panaginip nyo, like anghel, o yung inyong origin ha, at nakakalipad kayo, at meron kayong vision na galing kayo dun sa universe, yung mga stars, malayo. Diretso dito bumaba kayo dito sa lupa. Na puting-puti kayo. Siyempre, celestial being, hindi naman kayo fallen angel eh. Maliban ako fallen angel, itim siguro. So, yan. Yan ang sign. So, yeah, your origin is celestial being. So, ito ay reading depende na yun sa guide ko guys kung sino kuha nila ng energy eh. Sila na yung pumipili kung sino ang kuhaan nila ng energy. Kung sino-sino ang kuhaan nila ng energy. Basta yun ang isang sign. Yun ang iilan na sign, no? Na celestial being. Kaya ako inaano dyan para at least alam niyo yung sign. Yung mga sign. Madami pa yan. Yun lang natanong ko sa God. So, yan. Yung mga sinesend sa'yo na like traps or restrictions, fines, chains, mga ganyan. Anything na mag-restrict sa'yo or mabind, magpa-clouded ng judgment as well. Hindi na nasisend. Instead, nagbabackfire pa sa mga senders. So, nagbabackfire pa. Ito, yung devil, pati yung devil.
Hindi. Pati yung manipulation yan siya dyan. Manipulation. Yung hindi ka makatulog paggabi, mga ganun, yung para hindi stable yung isipan mo, or mga evil forces. Ay, hindi yung evil forces, kundi yung mga sinesend na sa'yo, like manipulation, bulong, mga ganun, mga bulong, anything na magpa-stagnant sa'yo, anything na makapang-manipulate sa'yo, mga ganun. See, anything na gusto mang-control sa'yo, mang-restrict, yan o. Anything na makapang-restrict, makapang-manipulate sa'yo, sa energetic field mo, sa mind mo, yun ang nasa-send. So, yan ang clarification. So, you are brave to spread your wings. Pero makikita niyo yung wings nyo pag katulog kayo. So, meron na kayong wings, no? Makikita niyo pag tulog kayo, parang nagkakaroon kayo yung vision, no? Tulog kayo niyan. Yung kagaya ng sa Bible na vision na tatawag, tulog kayo niyan. Para siyang panaginip, pero it's a messages from God, or yan yung pinapakita ng celestial being sa'yo, o maybe ng God na mismo talaga, no? Yan. Nilagpang ko nga toragsoy. And this is you. Actually, may authority ka. Respected na mga siguro mga spirits ng mga tao. Yeah, people will respect you. So, magiging ganto ka na or ganto ka na nga. People will respecting you, or magsimula ng respeto ka ng mga tao dahil meron kang kinikiring mission. Hindi din basta-basta ang mission from God, kasi nga madaming magagalit sa iyo. Ayaw na maraming tao ng katotohanan at yung kinukorek sila. Ayaw ng tao ng winawarningan sila. Di ba? Kahit sa Bible, yung mga prophet, di ba? Kaya tulad kay John. Oh. Yung kininto ko kanina. Yun ay napanood ko lang din sa YouTube kanina. Sa isip ko, totoo mo. Hindi talaga madaling i-carry mission dito sa mundo nyo, kasi madami dito ang crook, baluktot pa at foolish. Walang tawag sa kanila. Basta ang gusto nila kasi gumawa ng deceit, kasalanan, maraming tao. Ayaw nilang kinokoreksyonan. Ayaw nila ng sinasabihin ng katotohanan. Revelation ng katotohanan. Ayaw nila na yung winawarningan sila. Ganyan naman talaga dito sa mundo. Kaya sabi ni John, bitter daw. Parang mahirap nga i-carry yung mission from God. Kasi full of warnings, correction sa mga tao, and revelation of truth. Ayun ang mga tao yan. So, yan. And, para may kinikerry kang mission na kung ano yung mga hatulan. Yeah, kasi mayroong sword dito eh. Yeah, kung ano yung mga hatulan. Saan? Sa lake of fire. So, ganun, yun kasi yung katotohanan. At sa Bible naman yan eh. Kung ano yung mga hatulan sa impyerno. Eh, ayaw nga ng maraming tao ng ganyan, di ba? Gagalit sila pag winawarningan, kinokoreksyon, mga ganon. At to reveal, pag ni-reveal yung katotohanan, ayaw nila. Pero yun ang katotohanan. Hindi naman nila mabago yan. Yun ang katotohanan galing sa kalangitan. From God. God's truth. See? And guys, there's lovers here. There's union. May magsisimula na parang journey na mag-reach out to sa'yo, or else may mag-umpisa na tuloy-tuloy na to, consistent to, tuloy-tuloy, na may-unite kayo nitong person na to. Person man, or
possible it's your person na counterpart mo. It's a person na divinely guided kayo to be together. It's a person na mapapangasawa mo, magkakaanak kayo, umuwi kayo ng peaceful, matiwasay, positive, o pwede din maging famous kayo, or popular, or positive, no? Positive lang ang buhay ninyo. Kahit hindi man popular, hindi naman importante yun, o hindi naman importante yung fame, di ba? Importante, peaceful ang buhay mo, stable ka eh. And, masaya ka, di ba? At stable, secured, and stable financially, o di ba? Hindi naman. At, enjoy mong buhay. Obedience sa God. Bakit malaga yun? Malaga yun guys, na sumunod ka sa rules ng God at obedient ka at may takot ka sa God, sa Diyos. Na hindi ka gumagawa ng mga evil, scheme, and deceit. Bakit? Masipti mo kaluluwa mo, hindi ka mapunta sa impyerno. Kumbaga, kasi doon pala sasabi ni Jesus Christ, only righteous souls ang nakapasok sa langit ng mga souls. Very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Di ba? Kasi makitid yan eh. Kasi kailangan mong maging righteous para makapasok ka sa daan papunta sa langit. Para makapasok ka sa langit. So yan. Hindi naman nagkukulang ang God sa pagpaalala sa mga tao. May mga mangangaral pa nga siya eh. Like me, di ba? Kaso ayaw ng mga tao ng katotohanan. Yung revelation of truth, ayaw nila na kinukorek. Ayaw nila na winawarningan. Ayaw nila na sinasabi sa kanila na yan ang hatulan sa impyerno. Ayaw nila ng katotohanan. Gusto nila yung kung ano lang gusto marinig nila. Ganun, kung saan sila komportable. Ano ng mga tao. Paramihan sa mga tao, ganun. So, ayan. Maging positive yung buhay mo. Maging inspired ka na. Pati yung isipan mo, ganun. Queen of Wands. Yan, guys. Minsan nga, sa akin sample lang sa akin. Kasi God din naman talaga nag-reveal yun sa akin, mga celestial beings, Jesus Christ. Sa vision ko, kung ano talaga yung origin ko. Minsan nga hindi lang yung nakakalipad ako, may kapangyarihan ako sa panaginip ko. Sa panaginip ko yun, yung sa vision. Winawasa ko yung, sa vision yun hindi naman na reality. Siyempre sa vision. Tapos minsan may nakakalaban ako ng mga, may powers din, ganun. Basta, ganun, sa vision ko. Basta ganun, hindi siya, ganun yung mga sign. Ganun ko, isa pa ba yun sa sign? Ang celestial being. Isa yun sa sign. May powers ka sa panaginip mo. May kapangyarihan ka. Isa lang sa sign yun, no? Yun umano ko na based on what I know. And sa guide din nila na celestial being. So, Queen of Wands, magiging ka na, attractive, very brave, confident, powerful kasi may dragon dito, or charismatic, good looking, mabablooming ka, ganyan guys. Sa mundong to, huwag din maging greedy, o yung huwag maging saki, huwag maging kahaman kasi sabi ni Jesus Christ din? Ang mga greedy, o kung sa Tagalog ay masakim or gahaman, ay hindi magmamana ng aking karyan. So, hindi mo masisave ang mag-greedy. Pag-greedy. Kaya huwag maging greedy. Kasi ang buhay dito sa mundo, pansamantala lamang. Saglit lang dito. Ang eternal, o forever na napamalagian ng kaluluwa ng tao pag siya namatay, doon na yung eternal. Kunwari, kung malagay sa langit ang kaluluwa, masave. Forever na masave. Kung sakali may impyerno man, forever na sa impyerno. Yun ang katotohanan. Yun naman ang sa Bible, di ba? Kung namatay ang tao, harap agad yan sa judgment. Kung saan siya ilalagay. Langit o impyerno. Yan. In your
shine my light inside your beautiful something so unusual. In your eyes, shadow one home. Yeah. Every tear, every fear. Ay, maging positive na talaga yung buhay. Maging inspired ka, full of harmony, balance, love. Maybe ito talaga yung nakalaan for you. Nila ng God for you. Or pwede din yung famous or popular. Kahit yung positive nga lang eh. And inspired ka sa buhay eh. Masipag ka lang na positive ka mag-isip eh. And inspired in life eh. Sa akin nga eh. Yun ang hinihiling ko yung maging positive na ulit yung isip ko. Kasi diba, there's a lot of challenges. Lalo mga attacks ng mga evil forces sa mga kampo ng kadiliman. At attacks ng mga, witches, wizard, kampo niyan sila ng kadiliman. Mga spells and conjuration lang. Iba-iba kasi may palipadhangin talaga yung isip ko eh. Parang hindi naging positive. Unlike dati, no? Positive na may naisip ng idea kung ano yung gagawin ko na kabuhayan para kumita ako. Ganun ba? Yun ang ano ko ngayon na makarecover sa mga ganun kasi alam niyo naman malaga yun na kasi pag positive ka and inspired in life, you can create something, you can build for your future like business or ano, lalo kung masipag ka. So, Clover number 2. So, you will be emotional fulfilled. Na, yung alam mo, maramdaman mo talaga na mahal ka, na living a life na there's balance, harmony, teka lang, mapa yung tubig. And you feel blessed, fortunate, and ganun. Na you're happy inside, hindi lang siya pretension, but you're emotionally fulfilled, happy emotionally, living a positive life, gano'n. Mararelax ka sa place na may mga ibon, madaming ibon dyan. May mga puno at may mga ibon, may iba-ibang ibon. Kahit saan naman, di ba, may mga ganyang place. Lalo kung sa mga bandang probinsya o sa place na may mga puno, di ba, may ibon talaga. Kahit nasa dagat, may ibon eh. So, what's with this? Sa energy. Clarification of that. Personal ba yan? No, it's you. It's you. Na nahirapan ka na i-carry mo yung mission mo. Ganun kasi pag mga celestial beings ang origin. Kaya nga binababain dito. Kasi nahirapan ka, parang nagdurusa ka, it's because you have a mission. Of course, pag may mission, pinatake ka nga like ng mga witches and wizard, ng mga evil forces. Lalo kung kinikerry mo na yung mission mo, atakihin ka nila. Because meron kang mission na spiritual teaching ka or yan ang gagawin mo or maaaring ginagawa mo na yan dahil meron kang tinuturo sa mga tao. So, ganun ang mga mission dito sa mundo ng mga may mission from God. Okay? Nangurek ng mga tao, nag-warning, diba? Kahit sa Bible, basahin nyo. Umango na yung nagre-reveal ng katotohanan, o diba? Ganyan ang tunay na servant of God or may mission from God. Yan ang mga sign. Tingnan nyo guys. Magiging happy ka
maging positive na yung buhay mo. You will feel safe and secure sa feeling ng partner mo o maging partner mo in life. Saya kayo together and hindi sila makakalapit sa inyo. You will be protected by heaven. And may letter kang ma-receive. That is letter. Ano tong letter na ito na ma-receive mo? Or letter or message or balita pwede. Ito na merong mamatay. Merong namatay or namatay na gumagawa ng deceit sa'yo. Na gumagawa ng deceit sa'yo. Tumulo. Na gumawa ng deceit sa'yo. So, may letter ka or pwedeng balitain siya na ma-receive mo darating sa'yo. Kung kaya maging peaceful na yung buhay mo, payapa, kasi parang nagkaroon na din ng hustisya. Of course, itong gumawa ng deceit sa'yo, may impyerno yan siya, guys. Hinatulan na ba yan siya? Ano ba itong namatay? Namatay na siya. So yes, namatay na siya. Maka-receive ka ng letter daw na ito ay namatay na. No? Yung gumawa ng deceit sa'yo. Witchcraft ang ginawa niya sa'yo. Witchcraft. Tama. Witchcraft. So mag-umpisa na maging parang tahimik yung buhay mo, peaceful, and nagpapakain ka ng mga hayop. Yun pag mga sasay ng God, like celestial being ng origin, o kahit chosen one nga lang mga empathetic yan at mapagmahal sa mga hayop, sa mga basta sila, napaka-empathetic and busilak ang puso. Magagalit man, pero pag ginawa ng masama, syempre sino ba hindi magagalit na gawan ka ng deceit at masama man? Kadalasan hindi traidor yan, yung mga sa side ng God, hindi yan traidor. Hindi yan sinungaling. Hindi yan mahilig na sinungaling. Hindi yan mahilig mang backstab, hindi yan traidor. Sa side ng God. Namatay daw to. Of course, ano pa ba ang mangyari dyan? Kaya witchcraft ang gawain niya dito sa mundo. May impyerno yan siya. Ano to, marap na ba sa judgment to? Itong namatay? Ginudge na ba yung kaluluwa niya? Kasi namatay na daw siya. Yes. Sana siya ngayon sa impyerno na ba siya? Basta witchcraft ang ginagawa dito sa mundo. Kasi nasa Bible yan. Sabi ng God, kahit sa Book of Enoch, ang mga witchcraft ang ginagawa dito sa mundo ay yung fate na ng kaluluwa nila doon sa impyerno nilagay pag sila namatay. Doon na yan sila sa impyerno. Doon sa portion na lake of fire na may sulfur, doon sila ilalagay. Eternal na yun, doon sila. May rules ang God eh. Ito yung gumagawa ng witchcraft sa'yo. Bitter, cold, unemotional. Lang awa na ginagawan ka ng witchcraft. Balita na namatay siya. Doon na daw siya sa impyerno. Kailangan masipay. Ganyan ang gawain niya.
alangan mapunta sa langit, ganyan ang gawain. Doon pala sabi ni Jesus Christ na only righteous souls na nakapasok sa langit. Larang witchcraft ang ginawa niya. Natural impyerno siya, guys. No doubt. Yan ay revelation of truth. Oh, madaming taong hindi gusto yan. But it's the truth. Yan ay katotohanan from God. Truth from God. No? Revelation of truth from God. An example ng revelation of truth from God. At least yung iba, hindi na marisan yan. Hindi na sila kumbaga aware na sila, ay, may impyerno pala pag ganyan ang gagawin. So, maiwas na sila. Madaming tao sa mundo. Madaming pang pwedeng masave na maiwas sa mga ganyan. O kapamaka ng kaluluwa. So, yun. Ang tao naman ay may choice. So, ayun. Pag pinili nila ang gumawa ng masama, choice na nila yan. Wala silang iba sa sige pag sila hinatulan sa kabilang buhay sa impyerno, okay? So, yan. So, yan. Mamuhay ka ng abundant. Kasi may mga prutas dito. Abundant, peaceful, komportable, blooming, good-looking, at maliwalas yung paligid mo. You're neat and clean, marriage material, you're on your own power, elegant, napaka-elegante dito, di ba? Elegant, graceful, balance. Yan. Sino kaya itong kasama mo o mga kasama mo sa buhay na mamuhay kayo ng positive at masaya? Ito nagja-juggling. Nagja-juggling siya ngayon. Pero gusto niya mag-offer ng cup of love sa iyo. Courageous siya mag-offer ng cup of love siya. May cup siya hawak kayo para makapag-umpisa kayo ng relationship. O kung hindi ka pa niya kilala, hindi mo pa siya kilala, basta mag-umpisa ka ng relationship niya. Pero nagja-juggling siya. Emperor ang kanyang energy. Stable, secured, and strong ang kanyang personality. May authority. Ayan. Pero, nagja-juggling siya ngayon. Parang hindi makapag-decide. Kung maging ganito din yung energy niya, yan ang mapapangasawa mo. Kung kilala ka niya, nung nais yung sabihin sa'yo, minamanifest ka niya na ma-unite kayo at na ang mapangasawa ka. Ano pa nais yung sabihin sa'yo? Goal-driven na siya, so may plano na siya. Goal niya na puntahan ka. Kasi may goal niya puntahan ka. Yan. So, ito na lamang for collective reading.